Si Pangulong Bongbong Marcos na nga raw ho guys, ang balak nilang kasuhan ng ad hominem. Abay, bakit naman? Dahil raw ho, hindi sinagot ni President Bongbong Marcos ang tanong ni former President Rodrigo Roa Duterte kung gumagamit ba ito ng pinagbabawal na gamot or yung droga. Yan ho yung sabi ni Harry Roque. Ewan ko ba guys, loko-loko talaga no. Binabaliktad nilang issue na dapat itong si Kadigungan ang dapat kasuhan ng incitement to rebellion dahil siya, hinihikayat niya ang Armed Forces of the Philippines at yung PNP na maghimutok at sirain ang Congress. Beside pa dyan, nagbabalak na siya ng separation doon sa Mindanao. So, sino dito yung dapat kasuhan? Di ba illegal yun? Talaga nga naman, binaliktad pa nila ang mundo. So, in the first place, ang tanong dito, kailangan pa bang magsalita ni President Bongbong Marcos kung gumagamit siya or hindi? Kitang-kita naman sa resulta ng PIDEA sa nilabas nila na walang history or walang record itong si President Bongbong Marcos na nagtitake or gumagamit ng droga. At according na din mismo sa Dangerous Drug Board Chairman, head of DDB, na appointee ni former President Rodrigo Roa Duterte kay Santiago Junicio, abay, wala naman daw silang nakitang record nung siya ay naglilingkod sa pamahalaan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito kasi guys yung sabi ni Harry Roque. Sana nga, sumagot na ng diretsong presidente kung totoo o hindi totoo ang paratang na siya ay drug addict. Kasi habang sinabi niya na resulta lang yan ng fentanyl, yan ay ad hominem ang tawag dyan eh. So hindi yan kasagutan eh. Pwede kang basahin yan na implied admission dahil hindi sinagot ang issue, no? So mas mabuti pa po, harapin na natin at tingin ko pinakamabuti, tanggapin na yung hamon. Nasabay sila magpa-drug test ng malaman kung talagang may epekto pa yung mga droga na di umano ay kinukuha nila pareho. Pero in fairness, iba kasi yung fentanyl eh. Sinabi naman ni Presidente, una, hindi niya sinikreto yan. Pangalawa, yan ay prescribed ng doktor. Pangatlo, legal pa rin. O sige, sabihin natin kung anong epekto ng cocaine. Bangak, Mr. President, nako, tinataboy na naman ang ating mga mangisda sa ayungin. Ay, nako, girahin ng China. Nako po. O, ano na yan? Mr. President, bangag, ang mga Amerikano gustong gamitin ang ating base militar dahil nga doon sa Taiwan. Ay, sige, ibigay! Yung egg ka yan guys. Mr. President, ano na, ito ang pinaka-delikado. Problema ng mga Duterte. Ipa-aresto na natin, pakulong na natin silang dalawang mag-ama sa dahig. O sige! Kasi nga, wala sa isipan. Hindi ko alam kung yan nga ang nangyari, kaya nagkaroon ng ganyang mga desisyon. Pero posible. Kasi pag wala ka sa tamang pag-iisip, hindi ka makakagawa ng tamang desisyon. Kaya hindi dapat isinasantabi yung ganyang question. Napaka-importante yan dahil it affects the sound mind of a president. Pero may pagkakilala o may pagkakakilala ang ating saligang batas na po pwede na wala sa tamang isipan ang presidente na hindi na siya dapat mamuno. Ganyan ka-importante yung issue ng pagiging drug addict. Karapatan na po yan ng taong bayan. Makakalap ng impormasyon sa bagay na makakaapekto sa kanilang buhay at ang tamang pag-iisip po ng presidente, yan po yung makakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ano kaya yung pinaglalaban dito ni Harry Roque, no? Kahit nga itong kanilang kakampi na si Bato de la Rosa ay nagsalita na rin na wala siyang kinalaman at wala siyang alam. Wala siyang nakita na list or name ni President Bongbong Marcos doon sa PIDEA. Ewan ko kung play safe nga lang ba. Pero okay, di ba guys, nakikita nyo naman yung pattern. Sinasabihan nilang adik kasi yung naging desisyon ng presidente ay taliwas sa kanilang naging desisyon. Unang-una, hindi po namin gusto ng giyera kontra dito sa China. Ang ginagawa lamang ho ng ating presidente ay inilalaban ang atin. Hindi po tayo magpapa-underdasaya sa mga Chino. Okay? Binubuli na tayo, tinatapunan tayo ng kung ano-ano, binabangga ang BFAR vessels natin, sinisira yung mga coral reefs, 'di ba? Binubombahan tayo ng water cannon.
So, do you think dapat magpabuli tayo? Huwag tayong lumaban? Hayaan lamang sila na sakupin ang ating teritoryo? Kasi guys, binalot nila tayo sa ideolohiya na kapag tayo ay pumalag ay gigirahin tayo. Pero nung si President Bongbong Marcos ay pumalag, ginera ba tayo? Di ba wala? Pangalawa, yung sa EDCA kasi ayaw nila yon. Tapos yung pangatlo dito is yung sa ICC. Nagigets nyo ba guys? Na pinapasok ang ICC, makasalanan ng mga Duterte, eme-eme, papasukan, ipakulong yan. So, I think yung ICC, one of the reason din kung bakit naghihimutok itong mga Dutertes. Now, anyway, gusto mong magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, then ilabas nyo muna yung record nyo kasi ikaw na din mismo nagsabi na nakita mo nung 2012 itong si President Bongbong Marcos sa list ng PIDEA at kasama yung laos na artista na nandoon sa lista. So, ipakita nyo muna ang lista kung nandoon yung pangalan niya bago siya magpa-take ng drug test. Kasi, di ba, parang sinusubukan nyo si President you are testing the water kung papalag ba to or hindi. Kasi alam nyo naman guys, ang ating Pangulo, never tong pumapalag sa mga issue na binabato sa kanya or pinupukol. Pinangalanan na nga siya na drug addict, bangag, hindi graduate, ganito, ganyan. Pinatulan ba ni President yung mga paratang nyo? Di ba hindi? Samantalang itong si VP Sara, nung nagsalita si Arturo Las Cañas na leader at pasimuno kuno siya ng Oplan Tokhang at nililink yung kanyang pangalan sa extrajudicial killings, abay, naghimutok, nag-aamok. Nakasuhan daw siya dito sa Pilipinas. Di ba? Now, eto panoodin natin yung video ni President nung pagsagot niya ukol dito sa issue ng fentanyl. Tinanong na siya. Pakita nga natin. Tarantado si Roque. Dito sa statement ni President Duterte last night sa Drugs Emissions Initiative and urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? About 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect yun, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him and hindi sila hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Don't even dignify report. Thank you. Thank you, sir. Mr. President. O, diba? Sinabi niya, tinawanan niya na lang kasi lumabas naman kasi that time yung resulta ng PIDEA. So, bobo na lang ang hindi pa nakakagets. Diba? Kala ko nawala na naman yung mic ko. Tapos, ang dating appointee ni former President Rodrigo Roa Duterte na si retired General Dionisio Santiago na inappoint niya na Head of Dangerous Drug Board Chairman ay nagsalita na din. Ito partida. Inappoint to ni President ni former President Rodrigo Roa Duterte. Senior director na to. Gamay niya na yung trabaho dyan sa mga sumusumpo ng illegal na droga. Nagsalita at inamin niya na wala naman sa list ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Pakita natin yung video guys kasi ayoko naman na nag-vlog ako tapos wala akong pinapakitang reference sa inyo. Tingnan nyo. Kayo tayo dati po kayong PIDEA, Dangerous Drug Board Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko sa si Derek pero yun. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-reply ang PIDEA through Derek. Kaya Derek, unang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Dahil yung meron kami tinatawag national drug
information system. Nandoon lahat yun. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate siya ng member ng committee dyan, PIDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute yan, pati Coast Guard. Ngayon, lahat ng report ibabalidate niya. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Tapos sir, tatanong ko rin po sir. Kasi ang pinangangalandakan ni dating Pangulong Duterte, PIDEA doon ang galing. Sa tingin niyo sir, totoo yun o ano lang? Ewan ko, basta kung saan ang source niya. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag raising speaker. Ba't kasi i-invitahin ko nasa drag race siya? Noong panahon hindi pa siya Pangulo. Senador siya. Opo, Senator. Sir, Sinasabi naman hindi naman nagpangulo ng Yes, sir. si BBM itong 2022, di ba? yes sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga narcolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na dahil kalaban sa politika? Ano ba yung mga narcolis? Yung iba nagkuhan sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero walang magagawa doon. Hindi ko malaman yung mga pinangalanan niya. Yung pinangalanan niya na bandang huli, nakipag-request ang meeting sa akin. Pinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, sir, wala ako dyan. Wala akong involvement. Inamin niya sa sugal meron. Kaya sabi ko, pwede mag-record ko, babayar ako mo. Yes, sir. What is it? Hindi, kung ganyan pinagkita, babayaran ko. Hindi ka nagsisinungaling na ako yung KCB person. Yes, sir. Okay. So, inamin din ni former Dangerous Drug Board Head Chairman na yung mga nadawit na narcolis na kinasuhan ni former President Rodrigo Roa Duterte, yung iba po ay wala naman talagang involvement sa droga because kaaway niya lamang ho ito sa politika. Mga kumukontra sa kanya, mga kaaway niya. So, malinaw naman ang sinabi ni former DDB chair na hindi niya naman iimbitahin ng ating presidente na magsalita sa forum about dito sa pagkontra sa illegal na droga nung senador pa siya kung nakita niya sa list ang pangalan ni President Bongbong Marcos na nagdodroga or addict. So, 'di ba? Ano pang kailangan patunayan ni President Bongbong Marcos? Lumabas na yung resulta ng PIDEA, nagsalita na din yung ex-head of Dangerous Drug Board Chairman na si Junicio Santiago. Ano pa yung dapat patunayan ni President Bongbong Marcos? I think this is the effect of fentanyl talaga. 'Di ba? Ikaw kasi legit supporters ka, pinaswelduhan ka ng amo mo. So, I think na talagang dyan ka sa kampo ni former President Duterte. So, hindi na natin mababago yon. Pero anyway, ito na nga yung aking sinasabi na bakit parang tila baga nabaliktad na yung eksenang ganap? Bakit si President na yung kakasuhan nyo ng ad hominem? Dapat yung kasuhan dito, itong si Kadigungan, di ba? Kasi it's incitement to rebellion yung kanyang ginagawa, secession. Kasi gusto niya separation ng Mindanao at hinihimok niya ang AFP at PNP na maghimutok sa gobyerno, basagin ng Congress, 'di ba? So hindi po 'yun freedom of expression. Kung si retired General Macanas nga kinasuhan ng incitement to sedition ba, rebellion ba 'yun? Fake news, kayo pa kaya? Diba? Mahirap talagang kaso sa Pilipinas lalo pat kung ang pangalan mo ay putok na putok, malakas ka. Mahirap ang hustisya kaya nga dapat papasukin ng ICC para fair and balance, walang palakasan. So anyway, tarantado yun si Roque. It's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.